Sa kabilang banda nagtipon naman ang mga bagong inner disciples sa Trang Plaza ng Kaiyun sect, layunin ng babaeng nakapula na ipaliwanag sa mga napili ng elder ang kanilang misyon. Saad ng panang babae na ang paglalakbay na ito tungo sa Spirit Spring, ay isang malaking benepisyo para sa mga disciple kaya't mungkahi niyang wag nilang bigan ang Kaiyun sect. Sabay-sabay namang saad ng mga disciple kabilang na si Yeyan, na gagawin nila ang lahat nilang makakaya upang magtagumpay. Napapangiti naman sa isang gilid si Elder Han Xian, dahil aniya ito na ang pagkakataon upang makagawa ng hakbang laban sa ating bida. Matapos maglakbay sa di kalayuan narating nila ang Funiu Mountain, kung saan gaganapin ang tunggalian. Halata naman ang determinasyon sa mga mata ng bawat disciple, habang pinapalakas ng kanilang leader kanilang loob at pinapataas ang moral. Napalingon naman ang babaeng si Sun Chi matapos marinig ang pagbati ng isa sa mga elder ng kabilang sect. Pang-iinsulto pang tanong ni Lei Shan kung hindi ba nadadala si Sun Chi sa nakaraan. Si Lei Shan ay ang ikalawang elder ng Feng Lei Pavilion at kasalukuyang nasa 9th stage of Transcendent Realm. Mula sa gilid ni Yeyan saad ni Qin Yao na hindi dapat maliitin ang elder na si Lei Shan, dahil sa murang edad ay naabot nito ang mataas na cultivation realm. Tumatawang saad naman ng ikatlong elder ng Laiyang sect na si Yang Yan, na marahil nakapaghanda ng mabuti si Elder Lei ng Kaiyun sect, dahil sa ani ay nais ng babae na makipagkumpitin siya sa palaging nananalong Laiyang sect. Paliwanag naman ni Qin Yao kay Yeyan na malakas din ang ikatlong elder ng Laiyang sect, na kasalukuyang nasa 8th stage ng Transcendent Realm. Nasa tabi naman ng mayabang na elder ang ikalawang elder ng Luihi sect na si Lu Jian, na kilala bilang Sword Saint matapos nitong maabot ang 2nd stage ng Martial King Realm. Hindi pa man nagsisimula ang tournament ngunit mukhang nagkakainitan na ang mga elder ng magkakatunggaling sect, kaya't upang pigilan ito pahayag ni Elder Son na ang stage ay para sa mga batang nakikilahok, at siguradong aabutan sila ng dilim kung hindi pa sisimulan ang tournament. Sumang-ayon naman si Elder Yang Yan sa sinabi ni Elder Son, saad pa niya na mas maganda kung mas maaga sisimulan ang tournament. Tinawag naman ni Elder Lu Jian ang isang lalaki, at agad naman itong umakyat sa stage ng napakabilis. Nagpakilala ito bilang si Yang Guan ng Liuhi sect, saka malakas na tanong kung sino ang nais na makipagkumpitin siya sa kanya. Nang makita ito agad itinanong ni Elder So ang opinyon ni Elder Han sa lalaki. Sagot naman ni Elder na naabot na ni Yang Guan ang first stage ng Transcendent Realm, kaya't naiisip niyang talagang determinado ang Liuhi sect na manalo. Tahimik lang naman sa isang tabi si Elder Lu Jian, habang iniintay kung sino ang maglalakas loob na kalabanan ang kanilang pambato. Humakbang naman paunahan si Qin Feng ng Kaiyun sect kasabay ng pagtanggap ng hamon, na kalabanan si Yang Guan ng Liuhi sect. Tanong naman ni Qin Yao sa ating bida kung magagawa kayang manalo ni Qing Feng. Habang pinagmamasdan ng dalawa walang pag-aalangang sagot ni Yeyan na walang laban si Qing Feng sa pambato ng Liuhi sect. Nang magsimula na ang laban halatang ibinibigay ni Qing Feng ang buo niyang lakas, habang si Yang Guan ay minamaliit na lang ito at inaasar pa ang aniyay limitasyon ni Qin Feng. Nang gamitin ni Qin Feng ang Giant Spirit Fist upang umatake, iginian ni Yang Guan ang kanyang espada paunahan upang baliwalang salagin ito, kasabay ang pagbabalik ng mas pinadobleng lakas ng atake. Tumilapon sa sahig si Qin Feng dahil sa lakas ng atake ng katunggali, at napasigaw na lang siya nang maramdaman ang muling pagtama ng atake nito mula sa matalim nitong espada. Nakita ng lahat ang pagkapanalo ni Yang Guan laban kay Qin Feng ng Kaiyun sect, matapos itong malaglag sa tubig kasunod sa pagtilapon. Pagmamalaking saad pa ng mayabang na lalaki na walang binatbat sa kanyang kakayahan ang mahinang si Qin Feng. Halos malaglag naman ang panga ng ibang miyembro ng Kaiyun sect, dahil hindi nila inaasahang ganun kabilis na matatalo si Qin Feng na nasa 7th stage ng Grandmaster Realm. Pagmamayabang pang saad ni Yang Guan na puro mga talunan lang ang kanyang nakikita. Paghahamon pa niya na sumugod na sa stage sinuman ang may lakas ng loob na kalabanin siya. Agad namang nagbagting ang tainga ng ibang disciple mula sa dalawang sect, dahil sa narinig na pagiging arrogant ni Yang Guan. Tumalon sa ere si Zhu Pingxian ng Laiyang sect upang harapin ang arroganting lalaki, halata naman ang magkahalong determinasyon at pananibik sa mata ni Pingxian habang papasugod. Agad namang iwi na siwas ni Yang Guan ang kanyang espada, patungo sa ani ay mahinang katunggali.
Napasigaw na lang si Ping Shan matapos tamaan ng malakas na puwersa, dahilan upang tumilapon siya sa tubig at harapin ang pagkatalo. Gulat na nanlaki ang mata ng lahat ng disciple ng Liang sect, aminado silang wala silang kakayang harapin ang kasing lakas ni Yang Guan. Napangiting saad ni Elder Lei Shan ng Fenglei Pavilion na hindi na masama ang kakayahan ni Yang Guan, papuri pa niya na nakikita niya sa bawat galaw ng binata ang galaw ni Elder Lu Jian. Sagot naman ng matanda na maging siya ay namamangha sa kakayahan ni Yang Guan sa espada. Dagdag pa niya na ito ang pinakamalapit niyang disciple na kakatapos lang niyang ensayuhin. Hindi naman makapaniwala ang tatlong elder sa narinig dahil batid nilang mahigpit ang Sword Saint sa pagpili ng disciple. Ito marahil ang dahilan kung bakit napakahusay at napakapakas ni Yang Guan, na may potensyal na magpahirap sa buong laban. Inatake ng mayabang na lalaki ang katunggali nito at sinabi na isa lang iyong walang kwentang panlilinlang. Tumilapon ang lalaki sa mga kasama nito at bumulag tauna mukha. Nang hingi ang disciple ng Kaiyuan sect sa kanyang elder dahil natalo siya. Sinabi ng elder na ayos lang iyon, ang mahalaga ay ginawa ng disciple ang makakaya nito. Nagbuntong hininga at sinabi ng elder Yang na siguradong ang Liang sect ang makakakuha ng unang pwesto sa competition na ito. Kaya paglalabanan na lang nila ang second place. Sinabi ng isang elder sa babaeng elder ng Kaiyuan sect na tama ang sinabi ng elder Yang. Mukhang ang Kaiyuan sect na naman ang nasa huling pwesto at ang magiging kulilat. Nanahimik lang naman ang babaeng elder ng Kaiyuan sect habang naiinip na kung may magagawa pa ba sila para labanan ang ibang sect. Sinabi ng elder Han Xia na wala silang pakialaman dahil ang kanilang Kaiyuan sect ay hindi susuko hanggat hindi pa natatapos ang competition. Tumingin sa kanya ang ibang elders ng Kaiyuan sect, kaya natanong niya ang mga ito kung bakit ang mga ito nakatingin sa kanya. Tumingin si Elder Han sa ating bida at sinabi na mukhang malakas si Ye-yun, kaya bakit hindi ito umakyat sa stage at lumaban para sa kanilang Kaiyuan sect. Sinabi ni Elder Son na marahil si Ye-yun at talentado pero wala itong laban sa taong iyon na taga Liang sect. Kaya wag na nilang dagdagan pa ang mga kahihinatnan. Tugon ng Elder Han na sa tingin niya ay sapat na ang lakas ni Ye-yun para harapin ang mga kalaban na iyon. Maliban doon ay gusto din ni Ye-yun lumaban para sa ikararangal ng Kaiyuan sect. Sabay tanong kay Ye-yun kung tama ba ang iniisip niya. Sagot ni Ye-yun na kung gusto ba makita ni Elder Han ang kanyang lakas. Kung ganon ay ipapakita niya rito. Hinawakan niya sa balikat si Elder Han at sinabihan na bawas-bawasan nito ang paggawa ng hindi makatuwiran sa hinaharap. Tanong ng Elder Han na anong ibig sabihin ng ating bida. Tumawa lang naman si Ye-yun bilang sagot. Tumalon si Ye-yun sa stage at nagpakilala sa kalaban at nagmula siya sa Kaiyuan sect. Pagyayabang ng lalaking pusit na kung may mga talentado pa na disciple ang Kaiyuan sect ay sana hindi ito nagpasok ng mukhang hindi malakas. Tanong pa nito na hindi ito gagamit ng sandata, at kung ganon ay sumugod na ito. Sagot ni Ye-yun na ang skill ng lalaki ay hindi sapat para gumamit siya ng espada. Ninas ang lalaki at sinabi na siya dapat ang nagsasabi kung karapat-dapat ba ito nakalabanan siya, pero napaka-arrogant nito. Pagyayabang pa nito na tingnan na lang nila kung makakapagsalita pa ito kapag natalo na. Sumugod bigla ang lalaking mayabang para tusukin sa puwet ang ating bida. Pero mabilis na nawala si Ye-yun at lumitaw sa likod ng lalaking mayabang. Kaya laking gulat nito kung saan na napunta si Ye-yun. Tanong ng ating bida na kung hindi ba alam ng lalaki kung nasaan siya. Nabasabi na lang ang lalaki na kilan pa si Ye-yun nakapunta sa likod niya. Biglang siniko ni Ye-yun ang batok ng lalaki kaya napasubsob ito una mukha. Kinutya pa siya ng ating bida at sinabihan ng mahina. Gulat na gulat ang mga elders dahil ganun-ganun lang na nilampaso ni Ye-yun ang mayabang na lalaki. Tuwang-tuwa ang mga disciples ng Kaiyuan sect sa ginawa ng ating bida. Nagliyab sa galit ang lalaki at sinabi na paano siya matatalo, at hindi pa siya natatalo. Sumigaw ang lalaki at sumugod sa ating bida habang sinasabi na ipapatikim niya kay Ye-yun ang kanyang huling alas. Pero sinipa lang siya ng ating habang sinasabi na sunod. Tumilapon ang lalaki sa tubig ng ganon kabilas na pangyayari. Napapatanong na lang ang ibang manunood na ang nangyari. At napakabilis nun galit na umahan ang lalaki at sinabi na hindi pa siya talo. Sinabi ng elder na umahan na ang lalaki dahil talo na ito. Wala nang nagawa ang lalaki kundi makinig sa kanyang master.
Tumayo si Yeyun sa lahat ng mga kalahok at sinabi sa lahat na makinig ang mga ito, ang kanilang Kaiyuan sect ang kukuha sa Spirit Spring ngayong taon. Kaya ang lahat ng kalahok ay magtulong-tulong na at magsanib puwersa para makatipid siya ng oras. Tanong ng Elder Han na anong pinagsasabi ni Yeyun. Napaka-arrogant ni Yeyun at kung balak ba nitong pagsabay-sabayin ang lahat ng disciple ng top 3 sect. Sinabi ng mga kalaban na napaka-arrogant ng ating bida kaya sabay-sabay silang lahat sumugod para atakihin si Yeyun. Natuwa si Yeyun dahil sa pagkakataong iyon ay makakatipid siya ng oras. Ipinadyak niya ang kanyang paa at naglabas iyon ng enerhiya. Sa lakas ng enerhiya na pinakawalan ni Yeyun ay nagsitilapon sa ere ang lahat ng mga kalahok. Pati ang mga elders na nasa baba ay naapektuhan ng malakas na enerhiya na pinakawalan ni Yeyun. Nagngit-ngit na lang si Elder Han habang iniisip na mas lumakas pa si Yeyun kaysa nang dumating ito. Pagyayabang ni Yeyun na sino pa ang may lakas ng loob na humamon sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay makikitang naglalakad si Elder Son ng Kaiyuan sect kasunod ang mga disciples sa loob ng kuweba ng Spirit Spring. Utos niya sa lahat na sumunod lamang sa kanya. Ayon sa Elder na ngayong taon ay ang kanilang Kaiyuan sect ang mangangalaga sa 8 slot ng Spirit Spring. Sabay pinuri ang ating bida sa maganda nitong pinakita. Binati ng Elder si Yeyun dahil na ipanalo niya ang laban, at nangako din ito na bibigyan ng reward pagbalik ng sect. Nagpasalamat naman ang ating bida sa babaeng Elder. Dinala na sila ng Elder sa lugar at sinabing iyon ang pasukan sa Spirit Spring. Ang pintuan sa kaliwa ang may malakas na enerhiya at ang nasa kanan naman ang hindi gaano. Matapos noon ay inutusan na nila ang lahat na pumasok at humanap ng gustong pasukan para mag-cultivate. Bilin pa na gamitin ang oportunidad na iyon para makakuha ng mas madaming spiritual energy. Namangha ang Elder sa Spirit Spring at sinabi na may malakas na enerhiya siyang nararamdaman sa lugar na iyon. Nagsipasok na ang mga disciples sa mga pintuan at sinabi na magkita-kita na lang sila sa labas. Nang makarating sila sa loob ay nasabi ni Qin Yao na talagang malakas ang spiritual energy doon. Sa unahan ay natano nila ang maraming Spirit Spring na naglalabas ng malakas na spiritual energy. Nagsipag-hubad na ang mga disciples at tuwang-tuwa na nagtatakbo patungo sa Spirit Spring para mag-cultivate. May lumabas na notification at sinabi na sa Southern ay may nag-detect na pinakamalakas na enerhiya. Matapos noon ay pumunta siya doon at nagbabad para simulan ang pagko-cultivate. Maya-maya ay sumunod ang babae at sinabi na kung maaari siyang mag-cultivate kasama ang ating bida. Mamula-mula pa itong nagsabi na dahil ang spiritual sa parteng iyon ay malakas. Sumangayon naman ang ating pangbato. Nagpasalamat si Qin Yao habang nakatitig sa ating bida na nagsasanay. Nagsimula na ang paglamon ng system spiritual energy ng spring at patuloy ito sa pagpasok sa katawan ng ating bida. Sa isang banda ay may mga pusit ang malungkot na nag-aantay sa labas dahil wala silang pagkakataon na makapasok sa loob. Sinabi ng isang pusit na minalas sila at hindi nila alam na Kaiyuan sect ang mangguna ngayon sa paligsahan. Sumangayon naman ang isa at sinabi na ang kanilang Liang sect ang nasa pinakababa at kulilat ngayong taon. Kaya kaiya-hiya iyon. Nagsalita ang isang pusit na may dalang isang bagay. Sinabi nito sa mga kasama na natalo sila sa match. Tingnan ng mga ito ang malungkot ng mga itong mukha. Paalala ng lalaki na wag ng mga itong kalimutan ang bilin ng kanilang master. Tanong ng isang pusit na kung hindi ba nagagalit ang kanilang senior brother sa nangyari. Sagot ng lalaki na may tiyak na siyang paraan. Sabay utos na tingnan ng dalawang pusit ang hawak niya. Sa nakaraan ay ibinigay sa kanya iyon ng Elder Yang ang treasure na may kakayahang humigop ng enerhiya. Gagamitin nila iyon para mahigop ang mga energy ng mga taga-Kaiyuan sect. At hihigupin niya ang spiritual energy ng Spirit Spring. Matapos noon ay natuwa ang mga pusit dahil napaka-galing ng naisip ng kanilang Elder Yang. Sinimulan na nga ng mga pusit ang paghigot sa spiritual energy at tuwang-tuwa pa ang mga ito dahil gamit ang treasure na iyon ay gagawin nilang walang silbi ang pinaghirapan ng Kaiyuan sect. Nakangiting sabi ng pusit na kahit ang Kaiyuan sect ang nag-first place. Pero ang spiritual energy ay kanila parents sa huli. Maya-maya ay napansin ng mga disciples ang pag-iba ng daloy ng spiritual energy ng Spirit Spring, kaya nagtaka na sila kung ano ang nangyayari.
Napansin din ni Yeon ang pag-iba ng daloy ng spiritual energy ng Spirit Spring at tila palayo ito sa kanila. Natanong na lang niya sa kanyang isipan kung may ibang tao ba ang tinatangkang kontrolin ang daloy ng spiritual energy. Napangiti si Yeon at sinabi na dahil tinatangka sa kanilang agawin ang spiritual energy ay magpapaligsahan sila kung sino ang mas madaming mahihigop na enerhiya. Inutusan ni Yeon ang system na lumunin ang lahat ng enerhiya. Tuwang-tuwa sa paghigop ang pusit habang sinasabi na ang mga tangang taga-Kaiyuan sect ay walang alam na meron silang mga pandaraya, sabay tawa ng nakakaloko. Maya-maya ay laking gulat niya matapos huminto sa paghigop ng enerhiya ang kanilang treasure. Napansin niya na parang may mali sa kanilang treasure dahil imbis na humigop ito ay naglalabas pa ito ng enerhiya. Nagpanik na ang tatlong pusit dahil ang kanilang hinigop na spiritual energy ay hinihigop pabalik kung saan ito nagmula. Hindi makapaniwala ang lalaki sa nangyayari at napasabi na lang siya na baka may secret treasure din ang mga nasa loob na may kakayahang manghigop ng spiritual energy. Pagbabanta ng pusit na hindi niya hahayaang magtagumpay ang nasa loob ng kuweba na magtagumpay sa ginagawa nito. Pero kahit anong gawin niya ay ganun pa rin ang nangyayari na hihigop pa rin palabas ang enerhiyang nasa loob ng treasure. Nag-alala na ng husto ang lalaki kaya nagpatulong na ito sa kanyang mga kasama para pigilan ang paglabas ng spiritual energy sa treasure. Kahit nagtulong-tulong na ang tatlong pusit at nahihirapan pa rin sila at tuluyang nawawala ang ninakaw nilang spiritual energy sa Spirit Spring. Sinabi ni Yeon na parang hindi pa rin sumusuko ang mga kawatan. Kaya mas tinindihan pa niya ang paghigop sa spiritual energy ng Spirit Spring. Nagtaka na ang nasa ibang kuweba kung ano ang nangyayari na tila nalindol. Napansin na rin ng mga disciples ng Leiyang sect sa kabilang kuweba kung ano ang nangyayari sa Spirit Spring. Napansin nila na parang nawala na sila ng spiritual energy. Nagpanik na din ang ibang disciples dahil nangyayaring paglindol sa lugar. Nagtaka ang Elder Yang kung bakit parang ang lahat ng spiritual energy ay pumupunta sa kuweba kung nasaan ang mga taga-Kaiyuan sect. Napansin na din ng mga elders ng Kaiyuan sect ang pagbabago ng daloy ng spiritual energy, dahil ang enerhiya ay nagtotonggo lamang sa iisang direksyon. Tanong ng babae kung masased ba ang spiritual energy ngayon. Napansin ng isang elder na parang nawawala si Elder Yang kaya natanong nito kung nasaan ang pusit na Elder Yang. Sa isang banda ang ating bida ay husay lamang ng paghigop sa lahat ng spiritual energy. Maya-maya ay naglabas ang notification na nag-breakthrough na siya sa second stage of Transcendent Realm. May notification ulit na nakarating na siya sa third stage of Transcendent Realm. Fourth stage of Transcendent Realm. Sa fifth stage of Transcendent Realm. Napapatakip na lang ng malaking kokomilon si Qin Yao dahil sa malakas na hangin ng spiritual energy. Masayang nakangiti siya yon dahil tapos na ang pag-absorb niya sa lahat ng spiritual energy. At nakarating na siya sa 6th stage of Transcendent Realm. Masayang-masaya si Yeon dahil napakaganda sa pakiramdam noon. Sinabi ni Yeon na maliban sa spiritual energy na nakalaan sa kanyang mga kapwa disciples ng Kaiyuan sect, ay hinigop niya ang lahat ng spiritual energy kamasa ang mga spiritual energy na para dapat sa ibang sect. Nangayayat ang kawatan at nagbula ang bibig dahil hindi kinaya ang pakikipag-agawan ng spiritual energy. Bumulagta na lang ito sa sobrang pagod. Hindi makapaniwala ang isa na dahil wala man lang silang nakuha bagkus na said pa ang laman ng treasure. Nagtanong si Qin Yao kay Yeon na kung ito ba ang sanhi ng lahat ng commotion, sumangayon lang naman si Yeon at inaming siya nga. Sinabi ni Yeon na lumikha lang siya ng maliit na commotion pero hindi niya ginambala ang kanyang mga senior brother sa pagsisinay. Nang tingnan ni Qin Yao ang paligid ay nagulat na lang ito at napatanong kay Yeon na kung sa tingin nito ay maliit lamang na commotion iyon. Sinabi ni Yeon kay Qin Yao na bago ito magsalita ay magbihis muna ito. Nang mapansin ni Qin Yao na nakatayo siya na bakat ang maganda niyang katawan ay napasigaw na lang siya at yumanig sa buong kuweba. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na sina Yeon pero may hamarang sa kanila. Ang hamarang pala ay si Elder Yang kasama ang mga disciples niyang mga pusit. Pinaratangan ni Elder Yang si Yeon na bakit nito inubos ang lahat ng spiritual energy. At magsabi ito ng totoo sa kanya. Tanong ni Qin Yao sa Elder Yang na nakakagulat ang pangbungad na tanong nito, ni hindi pa na nga sila nakakapag-report sa mga elders pero pinaparatangan na kaagad na kasalanan nila iyon.
Dagdag pa ni Qin Yao na sina Elder Yang ang nagnakaw ng kanilang spiritual energy, at tinulungan lamang sila ni Ye Yun para maibalik ang kanilang spiritual energy. Kaya dinadaypensahan lamang niya ang kanilang pag-aari. Tanong ng Elder Yang na kung may katibayan ba sina Qin Yao na sila ang nagtangkang kumuha ng spiritual energy. Ilang sandali lamang ay dumating na ang mga elders ng Kaiyuan sect at kinamusta ang mga disciples kung ayos lang ang mga ito. Sinabi ng babaeng elder na huwag akusahan ni Elder Yang ang mga taong nandito na parang may mali kaagad. At bakit ito nagiging aggressive na naman? Nagmaang-maangan pa ang pusit na Elder Yang na parang walang kasalanan. Tanong ng isang elder kay Elder Yang na bakit ito maagap na nakarating sa lugar na iyon. Palusot ng Elder Yang na nagmadali siyang pumunta sa lugar na iyon dahil nag-alala siya sa kaligtasan ng kanyang mga disciples. Hinawakan ng elder ang gilid ng kuweba at sinabi na ang spirit spring ay may kakahayang magkaroon ulit ng spiritual energy. Pero dahil naubos ang spiritual energy na mayroon ito ay malamang may tao na gumamit ng treasure para ubusin ang spiritual energy ng spirit spring. Itinuro ng Elder Yang si Ye Yun at malakas na sinigawan na kung ganun ang kaso ay dapat nilang imbestigahan si Ye Yun. Dahil kakapasok lang nito ng 2 oras pero nang paglabas nito ay maroon na kaagad itong ganung kalakas na aura. Kung ganun ay mayroon itong treasure na may kakayahang higupin ang spiritual energy ng spirit spring. Mungkahi pa ng pusit ng Elder Yang na kung maaari ay ma-check nila ang nilalaman ng storage bag ng ating bida.